us is to begin the end in mind. To begin the end in mind. Papaano po natin yon gagawin? Na sa lahat ng ating paglalakbay sa buhay, kailangan alam natin kung saan tayo papunta. Kasi napakahirap maglakbay kung hindi natin alam kung saan yung ating destinasyon. Begin with the end in mind. Halimbawa po, bukas tayo ay magpupunta sa beach. Ano po ang gagawin ninyo ngayon? Siyempre, marami sa atin ang mag-e-empake na ng kanilang maleta. Ihahanda yung kanilang matagal ng swimsuit na hindi na isusuot. Ihahanda na yung kanilang mga sunscreen at sunblock. Paghahandaan natin lahat. Bakit? Kasi sa beach tayo pupunta. Halimbawa, bukas, piyesta ng landayan. Ano ang gagawin natin ngayon? Siguro marami sa atin nagsasangkot siya na ng mga minudo, ng apritada, ng mechado. O baka naman yung iba pupunta na sa tindahan at bibili na ng plastic labo at ilalagay na sa kanyang bag para bukas ready siya sa balutahan ng handa. Begin with the end in mind. Kung saan tayo pupunta, paghahandaan natin yon. Kung saan tayo tutungo, ayun dapat yung dadaanan natin. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, sa buhay nating mga Kristiyano, what is our end? Our end is none other than heaven. Lahat tayo papunta sa langit. Everyone is welcome, but not everyone are worthy. Lahat tayo ay iniimbitahan na pumasok sa langit, pero merong ilan na hindi papapasukin. Begin with the end in mind. Kung tayo kaya ay mamamatay mamayang gabi, saan kaya tayo mapupunta? Sa langit o sa impyerno? Kung tayo ay papanawan ng buhay mamayang gabi, saan kaya tayo dadalhin? Sa langit o sa impyerno? Napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon dahil ito'y tungkol sa ating wakas. Begin with the end in mind. Papunta palagi sa langit. Pero hindi lahat ng storya natatapos sa langit. At nakita natin yung mayaman, saan natapos ang kanyang storya? Sa Hades. Natapos ang kanyang storya sa torment of flames. Anong kasalanan ng mayaman? Kasalanan ba ng mayaman na naging mayaman siya? Hindi. Ang kasalanan ng mayaman, wala siyang pakialam. Ang kasalanan ng mayaman, wala siyang pakialam. Bakit? Pinakita sa ating ebanghelyo na araw-araw na doon si Lazaro sa kaniyang pintuan. Araw-araw din siyang nagdadamit ng magagara at araw-araw din siyang kumakain ng sagana. Pero sino pa yung merong pakialam? Yung aso pa ang may pakialam. Bakit? Kasi lumalapit daw yung aso para linisin yung sugat ni Lazarus. Buti pa yung aso may pakialam. Pero yung mayaman, walang pakialam. My dear brothers and sisters, hindi kasalanan nung mayaman na siya ay mayaman. Ang kasalanan niya, wala siyang pakialam. And that is corruption. Kapag ka wala ng pakialam, napakadaling mangurakot. Kapag wala ng pakialam, napakadaling mang-abuso ng kapwa. Kapag wala ng pakialam,
ang iisipin na lamang ay sarili. That is corruption. Corruption is not about stealing, but rather corruption is about killing other people in slow motion. Unti-unting pinapatay ang tao ng dahan-dahan. Father, paano po yun nangyari? Ang korupsyon ay pagnanakaw lamang ng pera. Tingnan niyo po ang sitwasyon. Yung pera ng taong bayan na dapat ilalagay sa mga pampublikong hospital ay nanakawin at ilalagay sa bulsa ng iilan. Kaya yung mga tao na walang pampagamot, unti-unting mamamatay. Yung pera ng taong bayan na dapat ilalaan sa magandang edukasyon, ng pampublikong edukasyon, nanakawin, kaya ang itatayong eskwelahan, mga substandard, ang mga guro pagod na pagod sa pagtuturo pero walang magandang serbisyo, unti-unting pinapatay ang kaalaman at dignidad ng edukasyon na dapat para sa mga bata. Yung mga pondo para sa magagandang tulay, sa flood control, nanakawin at ibubulsa, unti-unting pinapatay ang mahihirap. Dahil yung mga mahihirap naman ang laging lubog ng palubog sa baha. Unti-unting pinapatay. Corruption is not only about stealing, but corruption is about killing other people in slow motion. Unti-unting pinapatay. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, nakakalungkot, ang ebanghelyo natin ngayon ay binubuksan tayo sa realidad ng ating bansa. Sino yung mga tao na Lazarus in our modern times? Sino yung mga Lazarus sa buhay natin na pilit tayong walang pakialam? Dahil sa matinding nakaw at korupsyon na kinakaharap ng ating bansa, yung mga mahihirap lalo pang naghihirap at nagdurusa sa kanilang buhay. Pero yung mga mayayaman na iilang magnanakaw, sila ang patuloy na nagpapakasasa sa buhay. Kung i-rewrite natin yung ating ebanghelyo ngayon, sabi dito, there was a rich man who dressed in purple garments and fine linens. If we will going to rewrite this gospel, pwede nating sabihin, there was a rich man who dressed in Louis Vuitton, in Bulgari, in Versace, and dined sumptuously, nagpapakasasa sa pera ng taong bayan. Mga minamahal na mga kapatid, bakit hindi nakapasok yung mayaman sa langit? Kasi ang inisip niya lang ang kanyang sarili at wala siyang pakialam sa pinagdadaanan ng iba. Who are the Lazarus of our modern times? Siguro yung mga Lazarus sa ating panahon ngayon, yung mga tao na laging nag-aantay sa isang magandang serbisyo sa ospital dahil wala silang pampagamot kaya napipilitan na lamang na magtiis sa sakit na meron sila. Yung mga Lazarus natin ngayon, sa panahon natin ngayon, yung mga tao na pilit nag-aaral at gustong makapag-aral pero hindi makapag-aral dahil ninanakaw yung kalidad ng edukasyon na para sa kanila.
Yung mga Lazarus natin ngayon ay yung mga tao na araw-araw naglalakad, hila-hila ang mga kariton, naglalako ng kanilang paninda, hindi para mabuhay, hindi para yumaman, pero para may makain lamang sila sa araw na iyon. Who are the Lazarus of our modern times? Na tila baga walang pakialam at walang habas na ninanakawan ng mga taong nasa kapangyarihan. The gospel of today reminds us of the reality. If you want to enter heaven, begin with the end in mind. Kung tayo ay mamamatay mamayang gabi, saan kaya tayo mapupunta? Sa langit o sa impyerno? Pope Francis is reminding us na ang kabaligtaran ng love ay hindi hatred. Ang kabaligtaran ng love ay indifference. Kapag nag-umpisa ka at nakita mong wala ka ng pakialam, dito na makikita mo ang sarili mo na lang ang pinaglilingkuran mo. Matuto tayo kay San Lorenzo Ruiz, ang unang santo ng bansang Pilipinas. Kanyang sinabi nung siya'y haharap na sa kamatayan, 1,000 man aking buhay, 1,000 ring iaalay sa Diyos at bayan kong mahal. Kanino natin inilalaan ang ating buhay? Kung sa sarili lamang natin, baka hindi tayo makapasok ng langit dahil walang Kristiyano ang nakakapasok ng walang pakialam. Ano ang kasalanan ng mayaman? Wala siyang pakialam sa pinagdaraanan ng iba. Tanungin natin ang ating sarili. Sa nangyayari sa aking bansa, meron pa ba akong pakialam? Begin with the end in mind. Kung gusto nating makarating sa langit na totoo, magkaroon tayo ng pakialam sa ating kapwa-tao.